Di ko na name drop, pero kamukha niya si Snoop Dogg. Magaling daw siya mag-basketball. Kailangan niya pa ng karga. Yung mga kalaban niya is slow mo, tapos siya yung mabilis. Pero sa utak niya lang rin, sa isang tubo, kumuha ng stick, ignan yung perang papel. Unang ano ko nun, nahook agad ako. Feel ko nung nanonood ako ng movie, director ako ng pelikulang pinapanood ko. Feeling ko nun, yung subdivision namin ibang bansa Pagtikim ko kasi siya nawala lahat Siya yung naging coping ko Pasok na ako dun sa tinatawag kong portal. Pag nakapasok na ako dun sa portal na yon, wala nang manggugulo sa susubukan ko yung ibang bagay. Yung tuition ko, naisugal ko Pag gumagamit ako nun, araw-araw Sunday, lagi ako nakangiti kahit wala na ako pinagtatawanan. Mas dapat ang katok mo, pantropa. Tak, 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 tak. Kasi kapag ordinaryong katok, natatakot kami na baka mamaya kulay, naamoy namin, yung painting, natutunaw. Pag tingin ko sa kamay ko, which is gumagalaw to lahat na may parang bulate. Sabi ko, angas na ito, bilib na. Tumagi sa utak ko na gusto ko yun na yung feeling ko lagi. Ayoko na ng normal. Gusto ko, ako lang yung masusunod. Doon na nagbago yung takbo ng buhay ko. Naaway ko na yung pamilya ko Kahit hindi ko naman yun yung ugali ko. Nasayang yung buhay ko. Dapat hindi na nangyari yun. Paikot-ikot yung cycle, paulit-ulit kong ginagawa. Hindi ako makalis. Sa akin, nung tumigil ako is, na-set up ako Dati ako yung gumagawa ng mali. Pero ngayon, ako na yung nagagalit sa mali. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, I'm Miguel. Dati akong addict sa marijuana. Yung childhood ko is sobrang saya. Which is dumating sa punto na nasa maayos akong pamilya. May kaya naman yung pamilya ko. And pinalaki ako ng maayos ng pamilya ko. And nagsimula simula nung na-prostrate ako nung college. Kasi parang okay naman yung studies ko. And may isang subject doon na bumagsak. And then, parang na-prostrate ako. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung paano ako magre-react. And, pagkahapon nun, is bumagsak ako. And then, nag-basketball ako nun. And, habang naglalaro kami ng basketball, is nanalo kami. So, tandang-tanda ko yung 200 pesos yung napanalunan namin. And then, yung 5 kami nun, so we decided to kumuha ng marijuana. Eh, hindi ko pa naman natatry yun. O hindi pa sumasagi sa isip ko kung anong meron doon. And ayun, pumayag ako. Una, tibag pa yun nasa maliit lang siya na na pouch. And then, ayun, pinagsalu-saluhan namin yun. Sa isang tubo, kumuha ng stick tube. Inano yung perang papel, hiniwa pa. Tapos, yun na. Ito po yung first time First time ko nun. And then, ayun, sarap. Unang ko nun, na sarap, na-hook agad ako. Kasi, pag uwi ko nun sa bahay, is kumain ako. Then, walang tao sa bahay nun Pinatay ko yung ilaw and binuksan ko yung TV. Feel ko, nung nanonood ako ng movie, director ako ng pelikulang pinapanood ko. Ako yung director, ako yung narrator. Which is, para siyang 3D talaga. Sobrang na-amaze ako. Sabi ko, wow. And then, dun na nagsimula yung pagmamarijuana ko. Yung unang tikim po ninyo dyan, no? Yes. Pwede niyo po ba ulit i-describe yung feeling? Bukod po dun sa nakwento niyo na parang director po kayo, ano pa po ba yung parang feeling? Feeling ko nun. Magagabi siya nun. And then, parang feeling ko nun, yung subdivision namin ibang bansa Like, ramdam-ramdam ko yung ilaw, yung kulay orange, na pag-light. Then, tamang tawa lang, pag may mga naglalakad na pinagtitripan namin. Tapos, like, kwentuhan lang naman, hindi yung usually na And then, hindi alam kasi ng parents ko na nagmamarijuana ako kasi nung high school, which is nasa probinsya ako, hindi naman siya ganun calibrated nung pumunta ako dito sa Cavite. And then, lang siguro ako,
culture shock. Like, ito pala, ganito pala mabuhay ng may drugs, masaya, hindi tulad nung kapag sober ka, boring. Parang hindi mo, parang walang kabuhay-buhay. Like, nung tumikim ako, parang even though konting ano lang, pinagpapasalamat ko pa eh. Salamat na may pagkain. Siyempre, magpapasalamat kasi may drugs ako nun. Sobra ako na-hook nun. Kasi, frustrated ako eh. Sobrang, ang negative ko nun eh. Like, naiinis ako bakit hindi ako nakakapasa sa subject na yun. Eh, ginawa ko naman. Eh, karapat-dapat naman ako pumasa. Pero yung mga ibang hindi karapat-dapat yun yung pumasa. Feeling ko na pag-initan ako nun. Then, sumabay pa yung first girlfriend ko is nakipag-break sa akin. So, sobrang na-frustrate ako nun. Na-depressed din siguro. And then, pagtikim ko kasi siya, nawala lahat eh. Siya yung naging coping ko eh. Na kapag nagmariwana ako, is, yun, hook na. Ano na ako, pasok na ako dun sa tinatawag kong portal. Pag nakapasok na ako dun sa portal na yun, wala nang manggugulo sa akin kahit anong distraction, kahit anong sakit. Dumating pa nun yung namatay yung dad ko. Siguro din ako lumala eh. Kasi nung namatay siya, parang sa pagkataong ko to, may nawala na hindi ko na kayang ibalik. Para akong napilayan. And siguro yung ano ko is para makalakad ulit sa realidad is yung marijuana. Parang ginawa ko siyang saklay na hindi na pwedeng mawala sa akin. Walang pwedeng makapag-justify sa akin na bawal to, bawal yan. Kasi hindi naman nila nafe-feel eh. Hindi naman nila ako naiintindihan. Yung kaibigan ko lang magpapaintindi sa akin, kundi yung mga kajaming ko, yung mga kaibigan ko. Ayan. Sino po yung pinaka nag-introduce po sa inyo nun? Yung... Si ano yun, tinatawag kong, hindi ko na name drop, pero kamukha niya si Snoop Dogg. And then, hindi ko pa kilala si Snoop Dogg nun eh. Yung bahay ko, yung bahay ko, tabi lang yung bahay niya. Which is, lagi ko siyang nakikita, tapos nakaka-basketball, ganun. Kinukwento niya sa akin, na kapag nakasmoke daw siya, magaling daw siya mag-basketball, ganun. Kailangan niya pa ng karga. Kumbaga sa mga, motor, kailangan mo magkaroon ng karga para bumilis ka. Yun yung sa kanya, kasi parang feel niya, yung mga kalaban niya is slow mo, tapos siya yung mabilis. Pero sa utak niya lang rin pala. And then, naging best friend ko siya eventually. His Snoop Dogg na yun. And then, masaya siyang kasama. Laging sa hirap at ginhawa. Pag isang beses, naalala ko nung na-prostrate ako kasi nasiraan ako ng kotse kasi tinakas ko lang yung kotse namin eh. And then, pag uwi ko, lugmok na lugmok ako nun. Sabi, hindi ko talaga mapinta yung mukha ko. Then, nakita niya ako. Sabi niya, Gel, saan ka galing? Mukhang, ano yung mukha mo? Halika muna dito, magsindi muna tayo. Then, nung nagsindi ako, as in yung na-feel kong frustration na yun, yung na-feel kong lungkot na yun, nawala talaga eh. Happy pa ako na nasiraan ako kasi nakamariwana ako. Yun yung feel ko talaga na walang problema once na nakagamit ka ng marijuana. Pero nung nag-start po ba kayo niyan na yung sunod-sunod na po kayo gumagamit, may napansin po ba kayong pagbabago sa sarili nyo? Yung character nyo, ganun? O wala naman? Sa akin, nung gumagamit ako, is wala talaga nagbabago sa akin. Masaya ako eh. And then, napapansin ko lang na may nagbabago na sa akin kapag wala na akong stash. Problemado na ako nun. Lalo na pag umuulan. Sarap kasing magkape, magmariwana, tumulala, magyosi. Tapos, ayun, napapansin ko is inaaway ko na yung pamilya ko eh. To the point na pag hindi ako nabibigyan ng pera, nagtatampo ako. Nasasagot ko na yung mga kapatid ko kahit hindi ko naman yun yung ugali ko. And napaka-selfish ko na nun eh. Iniisip ko lang yung pansarili ko. Kung paano ako masasalba na meron akong marijuana. Nagkukulong ako sa kwarto, dun lang ako nagmamarijuana, lalabas lang ako kapag bibili ng pagkain. Pero yung hiningi kong pera, usually nauubos lang sa marijuana. Mga kailan po to? Simula siya nung 2017, after namatay ng dad ko. College ako noon, tandang-tanda ko yun, 4th year.
college akong unang nagmariwana. So, doon na dumiretso lagapak na yung ano ko eh, yung mga grades ko. And then, pero natapos ko naman siya eventually. Yun nga lang, pinagsabay ko yung pagmamariwana ko sa yung pag-aaral ko. Eh, nakatapos naman ako, pero may mga ano eh, may mga instances na dahil sa mariwana, nasusubukan ko yung ibang bagay. Like, nung nakamariwana ako, yung tuition ko is naisugal ko eh. Imbis na pambabayad ko ng tuition, alala ko pa ng 40,000. Naubos sa isang gabi sa casino. Kasi gusto ko lang kumuha ng pangkuha ko ng marijuana. And natalo, di ako nakapag-aral ng isang sem. Ano pong, nalaman po ba yun ng parents mo? Oo, nalaman yun ng parent ko, sinabi ko rin agad eh. Ang ginawa sa akin nun is, pinag-stay lang muna ako sa bahay. Pero, nung nag-stay ako nun, dire-diretso pa rin ako marijuana nun. Yung frustration na hindi na naman ako nakapag-aral sa SEM na to, nasayang. Pero imbis na malungkot ako, masaya ako kasi nakapag-marijuana rin naman ako, nakawala yung frustration. Nung time po na yun, araw-araw po ba kayo gumagamit po? Oo. Ako nun, araw-araw ako. Tawag ko nga sa ko eh. Pag gumagamit ako nun, araw-araw Sunday. Kasi araw-araw linggo, may stash ka eh, masaya ka eh. And then, pag nawalan ako ng stash, tatambay lang ako niyan sa court. Maghahanap ako niyan ng mga tropang merong marijuana. Tapos makikis, hindi ako. Oo, nasusustain ko yung pagmamarijuana ko. Basta diskarte lang, parang streets. Minsan, sa akin sila magpapabili. Tapos yung stash nila, kukurutan ko yun para pang PSG ko. Yung PSG meaning ng pansariling gamit. Para may pang PSG ako, kukurutan ko yun. Tapos yun yung panggamit ko. Tapos makikis, hindi pa ako sa kanila nun. Ganun. Basta, wala sa akin yung pera eh. Pera is just display lang yun. Pero importante yung marijuana. Yung ma-feel mo yung mahalaga ka sa mundong hindi ka naman pinapansin. Pero noong time po na yun, hindi po alam ng parents nyo na sumisinti po kayo? Hindi. Hindi alam nung Ang nakaalam lang yung isa kong kapatid. Kasi alam niya kapag mapunga yung mata ko, gano'n. Kaya ang ginagawa ko noon, dumidiretso na lang ako sa kwarto. Kasi kapag halata sa akin kapag nakamariwana ako, sobrang pungay ng mata ko. Lagi ako nakangiti kahit wala na pinagtatawanan. Masaya lang. Pero noong time po na to, hindi naman kayo natatakot na baka mamaya mahuli kayo ng mga... Sa akin, hindi. Kasi, pero kapag nakagamit ako nun, natitiich ako, meaning tamang hinala. Parang dapat dati sa amin, kapag pumasok ka sa dorm namin dati, dapat ang katok mo pantropa. Tak, 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 tak. May may tawag dito. May maayos yung katok dapat. Kasi kapag ordinaryong katok, o kaya pag galit, minsan kami na natatakot kami na baka mamaya pideya o police, yun po. Mukhang marami po kayong makukwento sa amin na dyan, no, yung mga experiences. Baka may makukwento po kayo sa amin na kung ano lang po, mga na-experience nyo na pwedeng nakakatawa, sobrang nakakatawa, kaya nakakatakot na. Siguro, isa rin sa mga hindi ko makakalimutan nung nagmamariwana ako is yung pag nakamariwana kasi ako, tamang trippings ako eh. Like yung gagawin ko na hanap ako ng tropa. Tapos kapag may tayo dyan sa daan, papalakarin ko siya doon. Tapos, minsan kapag may bukas na kanal, doon, lalakad kami, hakbayan ko siya. Tara, lakad tayo dito. Hindi nila alam na Tapos, namang lap trip na kami noon. And then, may one time na doon sa bahay ng tropa ko is pumunta kami. And then, bawal kasi kaming dumaan doon sa harap. Gawa nandun yung nanay. So, dadaan kami dun sa likod. And then, nung umakyat kami sa likod is, tawag dito, andun yung nanay naglalaba. Tumama kami sa harap. Tapos, nandun naman pala yung kapatid niya, kaya hindi kami nakaano dun. Ang nangyari is, dun na lang ako sa amin sa bahay. Then, nung nagmariwana na kami sa bahay, pagkatapos na ng pot session, binuksan ko yung pinto, nandun yung kapatid ko. Sobrang nagkagalit, ganun. Almost palayasin niya na ako. Lumayas ako, panandalian. Pero, dumadating yung point na hindi ako matis ng pamilya ko eh. Even though na nagmamariwana ako. Pero hindi naman ako mabot sa point na nagbebenta kasi nahiya akong ganun eh.
namumuraot lang ako in the sense na kung may stash sila, meron. Pag wala, tiis muna, tawag doon tagtuyot. Tuyot ka muna, wala ka muna, crisis kung tawagin sa streets. Crisis kami, ganun. Bukod po dyan sa marijuana po, no, may ibang substance po ba kayong tinry? Kasi alam ko po, yung marijuana parang kinaklasify siya as parang gateway drug daw po, di ba? Na parang, ano siya, entry level, ganun. May ano po ba kayo? May parang tinry kayong iba bukod po dito? Yeah, may inintroduce din sa akin na motto kasi nun, like, so matikman yung iba't ibang drugs before. Like, kung ano yung magpapasaya, wag lang yung bad trip. And then, try ko rin yung shrooms, yung acid, saka yung DMT, yung mga psychedelic, which is, more in naman siya sa mga visuals, sa mga hearings. Like, pag nakagamit ako nun, naano pa namin ng tropa ko, pagandahan kami ng trip eh. Like, yung kulay, naaamoy namin, yung painting, natutunaw, nag-zoom in, nag-zoom out. Tapos, naalala ko nun nung shrooms, unang tama ako nun is hindi ko alam kung gagawin. Nasa 5th floor kami nun. And then, pagkain ko ng shrooms, sobrang bumigat yung pakiramdam ko na hindi ko maintindihan na nalulula ako. Tapos, pagtingin ko sa kamay ko, which is gumagalaw to lahat na may parang bulate. Sabi ko, angas na ito, bilib na bilib ako nun. Sabi, this is life, this is life. Then, nag-sink in sa utak ko no, parang may, hindi siya boses eh. Para siyang, isang ako na sinasabi kung ano yung halaga ng buhay. Sabi ko, mag-shrooms ako, mag-acid ako, kasi gusto ko yung good trip eh. Pero dumaan yung bad trip na, hindi kasi kapag nag-shrooms ka, mapupunta ka sa good trip. Meron yung, pag may good trip, may bad trip. Yung bad trip nun is, nung nag-try ako nun, is, parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Sobrang irritable ako. Lahat ng inis ko doon, yung pala yung bad trip na pala yun. Kasi, nagsolo ako nun. Tapos, di ko sinabi sa tropa. Masyado kasi akong gaama pagdating sa drugs. And then, nung pumunta ako, sabi ko, tol, naiinis ako kasi bad trip ata itong shrooms na binigay niyo sa akin. Then, isa lang yung sinabi niya sa akin nun na, tandaan mo, hindi lahat ng tao nakakagamit nung ginamit mo ngayon. Tapos biglang parang may mga bulaklak, butterfly na gumanon. Tapos naging maayos yung pakiramdam ko. Yung bad trip nalipat sa good trip, ganun. Pag ganun po, hindi naman kayo natatakot kasi di ba parang iba na yung feeling niya. Hindi siya yung katulad nung sa yung usual nga po na ginagamit nyo. Yeah. Pag gumagamit kasi ako ng mga psychedelic, naghahanap ako ng guru o nasa safe place ako. At meron akong kasamang alam kong hindi ako papabayaan. And then, gusto ko yung feeling safe ako bago ako gumamit nun. And yun, pag gumagamit ako, masaya ako. And hindi ko iniisip na yung mararamdaman ko is mababad trip ako. Nandun ako para, like, bago ako gumamit nun is nire-ready ko yung katawan ko eh. Natutulog ako ng 8 hours. Ganon, bago pa nga ako gumamit nun, like, nagdadasal ako sa mga spirit, nagabayan ako sa aking pagtagos portal. Ganon. Pero ang pinakaano ko talaga is marijuana eh. Paulit-ulit yung cycle ko sa marijuana. Gagamit at gagamit ako ng marijuana. So itong mga psychedelics po, sandalian lang po to, hindi niyo po to yung parang weekly or monthly niyo ginagawa? Yung psychedelic ko, nung na-introduce siya sa akin, parang malalim kasi siya eh. Like, hindi ko siya trip na pang araw-araw. Kasi kapag marijuana, kapag bumaba yung tama mo, susundot ka ulit eh. Pag nagmarijuana ako 4 hours, susundot na naman ako ng 4 hours. Bali, ilan yun? Siguro sa mga para makatipid, ang ginagawa ko niyan, humihit ako ng marijuana, ikikip ko, hindi ko ibubuga. Pag naubo ako, sabog na ako nun. Ganun ko siya. Kasi gusto ko, feeling ko kasi sumagi sa utak ko na gusto ko yun na yung feeling ko lagi. Ayoko na ng normal. Wala akong pakialam sa family ko. Gusto ko, ako lang yung masusunod. Then doon na nagbago yung takbo ng buhay ko. Gawa ng yung family ko is nag-iiba na sa akin. Yung mom ko is hindi niya na ako binibigyan ng allowance. Natitiis niya na ako, ganun.
Yung kapatid ko parang wala nang pakialam sa akin kasi addict na ako eh. Doon na pumasok yung pagkakaroon ko ng self-pity. Self-pity, parang naaawa ako sa sarili ko dahil sa sitwasyon ko na ako naman yung may gawa. Hindi ako makaalis sa cycle na yun eh. Pag sa self-pity ko, bakit ako na lang yung naiwan, ako na lang yung hindi nakapag-abroad. Diba? Nasayang yung buhay ko sa pagmamariwana ko. Dapat hindi na nangyari yun. Which is, pagkatapos nun, magmamariwana pa rin ako. Hindi ko maputol yung cycle eh. Kung paano huminto dun sa cycle na yun. Hinto ako 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Pero, pag nakakita ako ng mga negative people, wala eh. Isang yaya lang sa akin, bigay ako. Tapos, dun ko na naman mararamdaman. Isa, nananaginip akong nagmamariwana ako. Pag kinabukasan, naginip, wala pala akong stash, ganun. Pupunta ako sa tropa, mangangatok ko niya, kahit pangit na ng tingin nila sa akin, makagamit na, parang awa mo na. Patanggal ko yung, ayoko lang maramdaman yung nararamdaman ko ngayong normal. Pasindihin nyo na ako, ganun ako, bumuraot na ako, tiyong. Kasi nung wala akong, pag may mariwana ako, gusto ko solo palo lang. Pag wala akong mariwana, mabuburaot ako. Sa turingan nga akong tawag sa akin, kambing na eh. Kasi damo daw ako ng damo. Ganun na. Sabi ko, sobrang kambing ka na, chol. Sabi ko, okay lang. Basta pasindihin nyo ako. Wala na akong pakialam. Okay naman yung mga pamilya ko nun. Kasi sobrang thankful ako sa anong meron ng pamilya ko. Siguro, yun lang yung hinahabol ko nun eh. Yung feeling ng childhood ko. Na walang problema. Diba? Kasi pag tumanda ka, doon na papasok yung mga problema, mga stress, anxiety, ganun. Siguro yung hinahabol kong tama is yung, nung childhood ko na walang problema, lalaro ka lang, kakain, tutulog, kasama mo yung mom and dad mo, kapatid mo. Kaya ako yung bunso. Yun yung hinahanap kong feeling, yung comfort na tinatawag na kahit sobrang dilim na ng mundo mo, merong magko-comfort sa'yo. Which is yun yung marijuana. Yun yung tinatawag ko na kahit magulo yung mundo, basta nandun yung outlet ko, dun ako tatakbo. Diba? Sa awa ng Diyos, di naman ako nahuli. Siguro kung nahuli ako, dun lang ako yun to. Siguro hindi pa nga eh. Baka lumala pa ako eh. Diba? Kasi feeling ko, sira na yung buhay ko. Sisirain ko na lang. Isasagad ko na lang. Kahit anong mangyari kasi, hindi ko na alam kung paano umalis sa cycle na yun eh. Paikot-ikot yung cycle, paulit-ulit kong ginagawa. Hindi ako makalis. Sinasabi ko lagi, magbabago na ako. Sorry. Pero hindi ko siya magawa-gawa eh. Tinawag ko na yung sarili ko nung Rastafarian. Hanggang mamatay ako, gusto ko mamamatay ako nagsisindi. Wala na akong pakialam nun. Sagad, ubos, pera. Di nga ako nakabili ng sarili kong gamit eh. Ganang may pangsundot lang ako ng marijuana eh. Mamamatay akong marijuana, yun yung gusto ko. Bob Marley. Sagad, Jara Rastafari pa ngayon, lagi kong sinasabi. Yun yung lagi kong sinasabi. So, kailan niyo po na-realize na dapat, baguhin ko na to, tama na, hindi na tama? Hindi ko siya na-realize. Hindi ko siya tinignan as mali. Kasi mali yung paniniwala ko eh. Ang paniniwala ko, ang marijuana is nakakabuti. Ang recreational marijuana na ginagawa ko, akala ko walang pinagkaiba yung medicinal sa recreational. Recreational, wala ka naman eh. Kakain, tutulog ka lang naman eh. Kain, tulog, masaya, di ba? Wala akong nun kung ano yung recreational, kung ano yung limit. Basta makapagsindi ka, yun lang. Pero siguro pag recreational kasi naabuso eh. Pag medicinal is para lang doon sa mga may kailangan. Diba? Ako, di ko naman kailangan eh. Kailangan lang siguro ng mental health ko. Kasi hindi ko alam kung paano ipoproseso yung mga bagay na ginagawa ko. Yun lang yung sandalan ko. Pero yung medicinal is yun yung para sa mga epilepsy, diba? Yung mga cancer. Yun talaga yung paniniwala ko. Kaya ako, gusto ko, pag naligal yung marijuana dito, nagka-medicinal, mag-epilepsy ako eh. Para di ako nahuli, ganun ka-distorted yung utak ko. Pero ang layo pala ng pagiging recreational sa pagiging medicinal. Kasi ang recreational, para mo lang na siyang ginagawang sigarilyo na lang eh. Pero yung utak mo, di ba? Nababago yung way of thinking mo.
nagbabago yung decision making mo. Pag sabog ka, yes or no na lang, pag-iisipan mo pa. Kahit alam mo yung tama, baka dun sa tama mong ginawa, may mali. Ang inaantay mo na lang, pag bumaba yung tama mo is makatira ulit. Paano po kayo tumigil niyan? Sa akin, nung tumigil ako is, na-set up ako eh. Kasi parang nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng kapatid ko. And then, pagkagising ko sa umaga, dumating yung isang kapatid. Sabi niya kumain daw sa labas. Naisip ko na wala namang okasyon, pero sige, sasama ako. Kumain pa kami nun dyan sa isang mall sa Bacoor. And then, pumunta kami dito sa Bridges of Hope. Nakita ko rehab na eh. Sabi ko, tapos na, gusto ko sanang basagin yung bintana ng sasakyan. Kasi sabi ko, before, sabi nung kapatid ko, kapag hindi ako tumigil sa pagmamariwana, is paparehab ako. Alam ko sa sarili ko na hindi nila kayang gawin yun kasi hindi naman nila ako matitiis. Dumating yung punto na nag-decide na sila na ipasok na ako. It's a trap eh. Hanggang sa nakapasok na ako sa loob. Doon na naumpisahan kong magbago. Pero nung first 5 months ko is hindi ko pa siya natatanggap eh. As tulong. Kasi nasa isip ko nung paglabas ko magmamariwana ulit ako eh. Pero nung natauhan na rin ako, nasabi ko, kasi sa loob mahirap eh. Sandala mo lang yung Panginoon. Panginoon, di ko rin naman nakakausap yung family ko. Sobrang hirap na ako sa nangyayari. Sobrang bigat na bigat. Sabi ko, ano ba to? Pero tinignan ko na lang siya sa tamang paraan na siguro kailangan ko maramdaman yung hirap na to para magbago. Kasi ang salitang pagbabago madali lang sabihin pero napakahirap gawin. Namograma ako. Sinapuso ko na yung programa after 7 months. 6 months, ganun. Hindi ko na siya Dati ako yung gumagawa ng mali. Pero ngayon, ako na yung nagagalit sa mali. Gano'n na po kayo katagal sober po? Sober ako simula nung pinasok. Pinasok ako ng rehab February 2024. Then, sunod-sunod na yun. Mas pinili ko na yung gantong buhay eh. Kasi bumalik na yung tiwala ng pamilya ko. Ito na po yung pinakamatagal na sober po kayo sa marijuana. Yeah. Nag-start po kayo. Kasi pinakamatagal ko lang nun, feel ko mga nasa 3 months. Kasi Singapore pa ako nun. Bawal dun, mamamatay ka dun. Kaya, hindi, Saka nakalayo na rin kasi ako sa negative people. Nung gumagamit po kayo, mga gaano po kayo katagal gumagamit? Like, in consecutive years po? Mga ilang taon? Kapag meron, hindi ko titigilan. Kapag tuyot o crisis lang, dun lang ako tumitigil. Hindi pwedeng tumigil si Miguel. Pagising pa lang, magmamariwana, magpapakasabog na ako. Hanggang sa matulog, magpapakasabog ako. Gigising pa nga ako, sabog pa din ako eh. Tapos itira na naman ako, hindi maputol-putol yung cycle ko. Mga ilang taon po kayo ganun yung buhay po ninyo mga? 7 years. 7 years akong nagmamariwana. Kamusta naman po yung naging road to recovery po ninyo? Ano po ba yung mga naging process? Ganun po. Mahirap po ba? Ganun. Sobra. Nung pinasok ako sa rehab, sobra. Kasi nawala yung hindi naman siya sa pagkatao eh. Nawala yung parang powers ko na kaya-kaya ko lang yung pamilya ko. Na kahit anong gawin ko, maaawa sila sa akin. Pag naawa sila sa akin, gagawin ko na naman yung gusto ko. Doon kasi natuto akong makinig, sumunod, saka i-process kung ano yung nararamdaman ko. Kasi lahat ng desisyon ko is nanggagaling kung ano yung nararamdaman ko. Pag malungkot ako, pag masaya ako, nagmamariwana ako. Pero sa rehab na pinasukan ko, sa programa na tinaanan ko, natutunan ko na kapag nalulungkot ka, nagiging masaya ka, napo-frustrate ka, hindi dapat yung feeling yung pinapagana mo, kundi yung utak mo. Ano ba yung dapat mong gawin?
ano dapat yung decision making mo na tama mong gawin. Kapag na-frustrate ka ba, pag nalungkot ka ba, tama mo bang gawin is tumakbo ka na naman sa pagmamariwana? Hindi eh. Dapat mo siyang labanan. Minsan, nakakaramdam ng giyang, di ba? Di na mawala eh. Pero, yung inaano ko kasi is yung sobriety ko na pinaghirapan, di ba? Meron akong pamilyang sumusuporta sa akin. Nagiging masaya kung anong meron ako na may mga plano para sa akin. Yun yung iniingatan ko. Tinitignan ko siya as nangyari yung pagmamariwana ko. Kasi pinili ko siya eh. Pero kapag bumalik pa ulit ako, choice ko siya. Hindi kasala. Dati, nung nasa rehab ako, ang nasa isip ko, bakit niyo ako pinarehab? Wala namang mali sa akin. Pero hindi ko naisip na kaya ako nirehab kasi ako gumamit ng marijuana. Sinasabi ko pa dapat i-rehab din sila, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero ako lang naman yung nagmarijuana eh. Ako lang naman yung nagbigay sakit. Ako lang naman yung hindi nagpo-proseso sa utak ko kung ano yung dapat kong gawin. Basta mali, pwede na yan, basta may marijuana. Ngayon hindi eh. Sabi nga, feelings don't think. May unwritten philosophy kami na feelings don't think. Kahit nalulungkot ka, nagagalit ka, hindi yun na rason para magpadala ka dun eh. Kailangan mo gamitin yung utak mo. Decision making mo. Yung way of thinking mo, yun yung kailangan gumana eh. Kapag masyado ka namang marami ng nalalaman, gamitin mo naman yung puso mo. Diba? Baka masyadong lumalaki na yung ulo mo, yung mayabang ka na. Ganon. Marami ako natutunan sa loob. Sobrang hirap. Pero worth it sa huli. Para makapunta ka dun sa success, kailangan mong dumaan dun sa mga napakalubak na daanan. Isang diretso yun. Napakalubak na daanan. Pero pag dumaan ka shortcut, mabilis yung daan. Sobrang ganda ng daan. Pero, in the huli, hindi ka makapunta dun sa pupuntahan mo. Sobrang hirap nung dinanas ko sa loob. Mangiyak-ngiyak ako. Pagkagising ko, may tinatawag ba nga, parang nangyari na to ah. Kasi yung cycle namin doon is paulit-ulit. Binibigyan kami ng structures, paulit-ulit yung nangyayari na araw, nakakasawa. Pero ganun din naman sa labas eh. Paulit-ulit ka magtatrabaho, paulit-ulit mo gagawin yung mga gawaing bahay. Pero magsasawa ka ba? Paano kapag nagsawa ka? Paano pag naboring ka? Babalik ka na naman ba cycle mong nagmamariwana ka? Yun po. Ayun po ba, okay na kayo nung family po ninyo, lalo na yung sa kapatid po? Yeah. Masaya. Masaya pagiging recovery. Ito yung bagay na hindi ko na ipagpapalit kahit kanino. Family ko, maayos. Yung kapatid ko, sobrang supportive sa akin. Yung nanay ko, sobrang masaya para sa akin. Yung girlfriend ko, 2 months kami nung bago ako ipasok. Pero ngayon, asa 19 months na kami. Getting strong. And then, di ko siya kayang ipagpalit. Ayoko nang bumalik dun sa cycle ko. Kasi alam ko na yung patutunguhan ko kapag bumalik ako. Diba? Sobrang pinaghirapan ko yung sobriety ko eh. Taon bago ko magawa yon. Pero nung nagawa ko, sobrang worth it. And yung family ko, sobrang support sa akin na nagtrabaho din kasi. Ngayon, nagtatrabaho ako sa rehab. Binigay ko yung tulong na binigay sa akin ng facility. At isa rin sa rason kung bakit ko nagtrabaho doon para mabigyan ng kapanatagan yung aking magulang, yung aking pamilya, para hindi na sila mag-isip. Kasi sa amin, kahit nag-rehab ka na, may stigma pa din eh. May trauma pa rin kaming binigay na anytime pwede kaming bumalik sa loob. But yung sa akin is para makatulong sa mga kapwa ko residente na ako, kinakaya ko, dapat kayanin nyo din. Kasi may one time na kaya ako nagtrabaho doon. Hindi ko naman talaga gusto eh. Pero nung pumasok ako sa loob at nag-facilitate ako ng isa naming program, which is parang kala ko nakikita ko lang siya sa mga pelikulang nakikita mo yung dating ikaw. Nakita ko doon, nakaupo ako doon. Na nagne-negatibo, na iniisip paano nakalabas. Ngayong nasa labas na ako, gusto ko na sa loob. Like makita ko yung mga dating ako
na magbago. Naaantayin ko sila pag natapos nila yung programa nila. Makita ko silang maayos ng tao, hindi na yung dating bago ipasok sila doon. Kung ibabalik po yung panahon, may gusto po ba kayong baguhin? Sa akin, wala. Kasi yung journey ko, sobrang hirap. Pero sobrang worth it nung sa dulo eh. Diba? Nawala yung father ko, siguro may rason para mas tumatag ako. Mas maayos yung buhay mo kapag sober ka. Mas nakikita, ito yung buhay eh, yung sober. Walang bisyo, di ba? Nasisirkel ako sa mga tamang tao na naghahatakan kami pataas. Kapag may mali, hindi namin tinotolerate. Kaya mas pinipili ko yung ngayon kaysa sa dati. Kasi dati wala talaga eh, chong eh. Nagpapaano pa yan, patalinuhan mang stapa, patalinuhan makagoyo. Kasi dati, pag nakaano ka, kala mo lamang ka sa iba eh. Tulong gusto Ginaganon ko sila. Pero, hindi pala dapat ganun eh. Kasi yung ugali ko dati, yabang eh. Pero nung nag-recover ako, imbis na yabang, humility na yung pinapakita ko. Pagpapakumbaba talaga eh. Di naman ikakabawas ng pagkatao mo kung may pagkumbaba ka sa sarili mo eh. Kahit na sabihan ka nila na, wala, pakitang tao lang yan. Wala, magre-relapse din yan. Wala akong pakialam eh. Kasi sila na yun. Diba? Ang akin is, ginagawa ko to, hindi para sa ibang tao, hindi para sa sarili ko. Kasi alam ko, ito yung makakabuti sa akin. Siguro, ano na rin yun eh. Ano na rin siya ng Panginoon. Na, anak, ito yung kailangan mo pagdaanan. Siguro, ang dami ko kasing karanasan nung nagmamariwana ako. Naluan ko pa rin ng alak, ganon. Nagmamaoy, buti nga, hindi ako nasaksak, hindi ako na-aksidente or what. Siguro ito yung way sa akin ng Panginoon na tulungan ko yung kapwa ko mga dati. Yung dati kasing ako, nakikita ko yung sa mga residente ngayon. Kasi kung kulit lang, nilabas ko lahat ng kulit ko dun eh. Sinagad ko lahat ng kulit ko dun. Pero yun yun yung mga ugaling lumalabas. Which is na-address ako sa mga ugali na yun. Kasi sa labas, wala namang magtatama sa akin eh. Yung mga kuya ko nga, kinakaya-kaya ko pa eh. Hindi ko alam na mali pala yung mga ginagawa ko, pero walang uma-address. Pero nung sa facility, na-address ako ng na-address. Nalaman ko kung ano pala yung mga dapat hindi ko gawin. Ano dapat yung mga decision ko na yun yung dapat kong ginagawa. Yun po. Ano po masasabi nyo sa mga tao na nag-i-struggle din sa kanyang bagay ngayon po? Itigil mo na. Kasi, wala rin eh. Masasayang lang yung pera mo. Yung imbis na pagmamahal na ibinibigay mo sa marijuana, bigay mo sa pamilya mo. Alam ko mahirap lumaban kasi nandyan ka na sa circle na hindi mo alam paano lumabas. Pero may mahihingian ka ng tulong. Diyan yung pamilya mo, andyan yung Diyos. Ihinto mo na hanggang kaya pa. Kasi baka pagsisihan mo kapag ihinto mo na pero wala na lahat sa'yo. Mensahe ko lang, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Kasi laging may kamay na andang ibigay sa inyo. Maniwala lang rin kayo sa Diyos na lahat ng mga bagay kakayanin nyo. Hindi kayo naan ng paghingi ng tulong. Kakayanin kahit mahirap. Yun naman talaga ang buhay eh. Hindi pa sarapan, kundi kung paano nyo i-overcome yung mga struggles nyo sa buhay. May kanya-kanya tayong problema na kailangan harapin. Pero yun yung binigay sa atin ng Diyos. Kung nakakaangat ka man sa buhay, dapat handa ka ring tumulong. At kung nahihirapan ka, handa kang tumanggap ng tulong. Hindi kababaan ng pagkatao mo ang pagpapakumbaba. At yung yabang ay ginagamit sa tama. Kung yabang mo, ipagyabang mo na nagbabago ka araw-araw. Ipagyabang mo na tumutulong ka sa tao, hindi porket may kapalit. Ginagamit ang yabang sa tamang paraan, hindi sa maling pamamaraan. At tatandaan nyo na feelings don't think. Hindi porket yan yung nararamdaman nyo is yun na yung kailangan nyong gawin. Minsan kapag sobra na to, ito yung gamitin natin at magproseso tayo. Isipin muna natin yung mga gagawin natin bago natin desisyonan
Kung hindi nahihirapan kayo, 360 nyo muna sa utak nyo kung ano yung mga kahinat na ng mga gagawin nyo. At yung problema, normal lang yan. Hindi normal yung walang problema. Kaya nyo yan. Maniwala lang kayo na mayroong Diyos. Sa mga nagmamariwana, huwag nyo nang antayin bumitaw po yung utak nyo. Sobrang hirap lumaban kung mali yung paniniwala mo. Promise, masarap maging sober. Huwag na kayo bumalik kung anong meron yan. Kasi yung gumagamit yan is yung mga may kailangan lang. Hindi ka naman lumpo, wala ka naman sakit, pero gumagamit ka yan. Wala eh. Nagkakaroon ka lang ng justification para gumamit yan. Itigil mo na habang may oras ka pa. Kasi sayang yung oras na sinasayang mo dyan. Imbis na ituon mo sa pamilya mo, ituon mo sa magulang mo, ituon mo sa Diyos, napupunta lang yan. Saka sa finals, tayo pa rin magkikita eh kapag nag-recover ka. Masaya mabuhay maging recovery. Huwag ka lang bumalik at maraming bagay para mag-relapse. Hindi lang porket tugmamariwana ka, relapse ko na yun eh. Pag nagsugal ako, nagkaroon ako ng bad behavior, kapag nag-inom ako, yun. Ang tinuturo kasi sa akin is mabuhay kang walang bisyo. Gawin mo kung ano yung tama, hindi yung puro mali. Kung nadapa ka ng 7 beses, umangon ka ng 8. Hindi yung nadapa ka na isasama mo pa pati mukha mo. Simplihan mo lang yung buhay, huwag mo gawing komplikado. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo, kapatid. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!